information regarding sa legalized corruption na ito ng Kongreso na matagal lang ginagawa, hindi lang ngayong taong ito, kundi dekada after dekada. Nandyan lamang po sa description ng live na ito ang link sa aking sinulat tungkol sa legalized corruption na yan. Hello po sa mga nasa Netherlands. At makikita nyo po kung paano po ito tumatakbo, ang legalized corruption ito. Pero bago ang lahat, binabati ko lamang ang mga taxpayers sa Davao, mga taxpayers at mga OFWs na nasa Netherlands, ang mga taxpayers na nasa Manila, ang mga taxpayers na nasa Makati. Kung kayo po'y taxpayers, ganun po dapat ang sinusulat nyo. Present taxpayers from ganon. Hello sa mga OFW po nagpapadala ng remittances mula sa Japan. Ang mga taxpayers po sa Rojas City, kamusta po kayo? Hello po sa mga OFW na nagpapadala ng remittances mula sa Japan, Hong Kong, Abu Dhabi, Singapore. Hello sa mga taxpayers from Quezon City, taxpayers from Davao City, taxpayers from Toledo, Cebu, taxpayers from Laguna. Hello sa taxpayers from Tondo. At kamusta po kayong lahat? Kung kayo po ay concerned na taxpayer ng Pilipinas, ay maaari lamang po i-share ang video na ito. At sa mga bloggers po at vloggers sa YouTube, TikTok, Facebook, okay lang po sa akin gawin nyo pong content ang aking video. Wala po itong copyright. Bahala po kayo basta maipalagana po natin ang sistemang ito na ginagawa ng ating Kongreso patungkol sa tax na binabayaran ng bawat Pilipino. Hello sa mga taxpayers na nasa Quirino Province, taxpayers na nasa Capiz, taxpayers na nasa Cotabato City. Diba? So, taxpayers na nasa Makati City, mga OFWs na nasa Hong Kong, taxpayers from Minglanila, Cebu, taxpayers na nasa Doha, Qatar, taxpayers again, mga nasa Makati City, mga taxpayers nasa Hulusulu, at taxpayers na nasa Bahrain, taxpayers na nasa Dasmariñas City, Cavite, at iba't iba pang kapuluan sa Pilipinas. Hello sa mga OFWs na nasa Dubai, again, kung kayo po ay concerned na taxpayer ng Pilipinas, i-share nyo lamang ito sa inyong mga kapwa taxpayers. Pag-usapan ninyo ito sa inuman, sa hapagkainan, sa kahit anong kwentuhan. Hello sa mga taxpayers na nasa Hong Kong, mga taxpayers na nasa Pangasinan, kamusta po kayo? Ayan. So, yung mga vloggers po sa YouTube, TikTok, sa Twitter, sa Facebook, okay lang na i-content nyo ito. Basta maipaliwanag po natin sa taong bayan, sa mga taxpayers sa Pilipino, ang legalized corruption. Legalized corruption sa Kongreso. Hello sa mga taxpayers na nasa Zamboanga, Sibugay, taxpayers na nasa Ermita, Manila. Magsisimula na po tayo. Ang ating pong topic ngayon ay ang hello sa mga taxpayers na nasa Jensa. Ang aking pong live ngayon ay rebuttal ko sa interview kanina ni House Majority Leader Congressman Manix Dalipe ng Zamboanga. Okay. Ayan. So, si Congressman Dalipe po ay representative po ito ng 2nd District of Zamboanga City at siya po ngayon ang House Majority Leader. Ayan. At taga-Lakas CMD po siya. And may interview po siya kanina sa SMNI at tinanong siya sa iba't ibang issue na kumakalat ngayon tungkol sa House of Representatives or sa Congress ng Pilipinas. Pag sinabi po natin Congress, kasama po dyan ang Senado at ang mababang kapulungan. So, eto na po ang ating gagawin. Okay? Pakikinggan po muna natin ang kanyang interview at tayo po ay magre-rebuttal point by point. Okay. Eto na siya. So, kung gusto nyo po itong mapanood, mapapanood nyo po ito sa DZAR 1026. Ito po ay ang YouTube ng radio ng SMNI, Pulso ng Bayan,
At kanina po ito, 7 hours ago. So it's October 20. So ngayong October 20 ito. So makikita nyo dyan, October 20 episode ng Pulso ng Bayan. So ang kanya pong interview ay magsisimula sa 59:18. So pakikinggan po muna natin siya at irerebatal po natin si Congressman Dalipe ng Zamboanga. Ito na po. Milan po ng MJ Mondihar sa Puso ng Bayan. Madjo? Yes. Good morning po. Magandang umaga, MJ and Admar. Yes, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Sir, may mga concerns po si former President Duterte. Kayo din po ay kongresista noong 18th Congress under his presidency. At may mga hamon siya sa mababang kapulungan na buksan po yung mga libro para magkaalaman daw kung paano ginagamit ang pondo ng bayan na dumadaan po sa Kamara. Ano po ang tugon ng 19th Congress sa hamon ng dating presidente? Well, ang House of Representatives po ay handa na magpa-audit and as always, sinabi ko na rin po ito a few days ago na yung House of Representatives is not exempt from any audit procedure being done by COA. Wala pong exemption ang House of Representatives. In fact, kung anong kailangan na paperwork o anong kailangan na reports kailangan i-submit sa Commission on Audit, ang House of Representatives po, ang buong 312 members to include lahat po ng mga staff or offices ng House of Representatives handa po magpa-audit. Sabi rin po ni dating Presidente Duterte, galing din po siya dyan sa House. Once upon a time naging congressman. So pag-usapin na po sa pondo ay hindi na po siya mapaiikutan o kumbaga alam niyo yung proseso. Ano po ang tugon dito, sir, ng 19th Congress? Well, wala naman tayong ginagawang mali o masama. Yung sagot ko doon is kung ano i-require ng auditing agency, in this case Commission on Audit, yun po ang i-comply natin. So wala naman tayong hindi kino-comply na reporting as mandated by auditing procedure. So yun po yung sagot ng House of Representatives. So ewan ko kung ano po yung sinasabi ng ating dating Pangulo, pero kung ano ang required, again, kung ano po ang i-require ng Commission on Audit sa ating House of Representatives, ay magko-comply po ang House of Representatives. Madjo, quoting from the statement of the former president, para makuha din namin ang panig ninyo, verbatim sabi niya, and I quote, "Hindi ino-audit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress. Not once, not twice, not at all. Maghanap kayo ng isang red flag and despite or in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated." Kasi raw, ang buhay ng auditing office, yung sweldo nila, yung funds nila sa ilalim ng yung funds ng General Auditing Office is controlled by Congress. Ano po ang tugon niyo dito, sir? Again, kasi we have to follow audit procedures. Hindi naman po ang Kongreso ang gumagawa ng audit procedures. Ang gumagawa po niyan ang Commission on Audit. So kung ano ang hingin ng Commission on Audit, kung anong dokumento, kung ano pong report ang kailangan namin isubmit sa Commission on Audit, sinasubmit po ng House of Representatives. Again, hindi po ang gumagawa ng guidelines or policies or any regulation for audit. Hindi po ang House of Representatives ang gumagawa niyan. It is the Commission on Audit who will require such. And as always, the House of Representatives will just comply whatever the Commission on Audit will require the House of Representatives or Congress for this matter. Pero sir, sa experience po ninyo, bilang veterano din po sa Kamara, may mga experiences ba na may congressman na na-flag kaugnay po doon sa paggamit sa pera ng bayan?
So wala po akong, I do not know kung merong iba na may na-flag, pero to my knowledge sa mga kabatch ko, kasi third term na kami, wala pa naman po. Kasi hindi ka naman bibigyan ng next quarter kung hindi ka mag-comply doon sa reporting procedures na re-require ng Commission on Audit. May paperwork po yun, hindi po, wala pong binibigay doon na taxpayers' money na walang paperwork or reporting required by the Commission on Audit. Lahat po yan may sinasubmit. Sir, this year po ba ay nagkaroon ng auditing sa House of Representatives? Yung last na nakita ko, actually kumuha nga po ako ng report nung may iniso po na statement yung ating dating Pangulo that we respect so much na may mga statements siya against the House of Representatives. Na kumuha ko agad ng report from the Secretary General. I would want to find out for myself, ano ba yung mga observation ng Commission on Audit. So the last report I got, yung pinaka-latest na report was third quarter COA statement report of the House of Representatives. At wala, MJ and Admar, wala pong, nung binasa ko yung statement, third quarter statement report ng COA regarding the House of Representatives, wala pong suspension, walang disallowance, or wala pong notice of charge. So malinis po yung report ng House. Sir, may mga nagtatanong rin dahil doon sa recent, hindi yung kagabi, yung recent pa na episode ng Gikan sa Masa para sa Masa program ni former President Duterte. Nanawagan siya sa mga sundalo, no, sa armed forces na i-audit nga yung HOR. At may naging post na dito si Attorney Ferdinand Topacio, and I quote, sabi niya, those are people's funds. The armed forces of the Philippines is a protector of the Filipino people and the state constitution. May kaugnayan po ito doon sa paghingi nga ng support ni former President Digong sa AFP na tulungan na magkaroon ng audit sa House of Representatives. Anong tugon niyo dyan, Madjo? Base sa ating saligang batas, we have the proper agencies who will do the auditing. In fact, bawat ahensya, bawat branch of government ay may kanyang role in this government. And the House of Representatives, we as legislators, we have been exercising our work, our role as legislators. And recently, we exercised our role in coming up with the General Appropriations Bill and talking about the AFP tungkol po sa Armed Forces of the Philippines. Actually, doon na po na nilagay ang ibang pondo regarding confidential and intelligence funds, AFP, at ibang national at yung National Intelligence Coordinating Agency, nilagay rin po dun sa National Security Council. So, because they also have their work to do, and which is to help gather intelligence and provide security to defend this country. So, again, the former president, with all due respect, is entitled to his opinion, and what I can say is each and every agency or government agency or department in this government has his or her own role to play. Congressman Buenos Dias, si Admar po ito. Good morning, sir. Sir, yung based doon po sa pagkakaalam po ninyo doon sa controversial na sinasabing ginastos na confidential fund, no, from OP papunta dito sa Office of the Vice President. Na-flag po ba ito ng COA? I'm not so sure. Wala pa ako na-encounter na ganong klaseng document, pero parang may narinig ako pero hindi ko pa nakita. So siguro let me go back into it. Kasi during the budget
hearing, lahat po ng mga departamento at ahensya ng national government pumupunta po sa House of Representatives for the budget process. Kasi yan po yung role, yan po yung katungkulan ng House of Representatives base po sa ating konstitusyon. Lahat po ng expenditure for the following year, for 2024, ay iprepresenta po ng bawat departamento at ahensya. So during the budget briefing, may narinig ako pero hindi ko pa nakikita kung ano yung document na yon. But just to make sure, hindi mo na siguro ako mag-comment dyan kasi wala pa ako nakikita ng document. Nanawagan din yung ilan sa mga mambabatas na imbestigahan din, pati yung 2016 to 2022 na confidential fund noong naging alkalde pa si Vice President Inday Sara Duterte at nagkomento din si dating President Rodrigo Duterte ukol dito na nakahanda, pati nga siya, yung panahon niya, handa rin niyang buksan. During that time po ba, meron din kayong narinig na merong pag-flag ng COA? Kagaya po ng sa inyo dyan sa House of Representatives na walang pag-flag ang COA doon po sa pag-budget ninyo. Pero din naman po kayong narinig dito sa sa sinasabi na pinabubuksan nitong mga makakaliwang kongresista po. Well, ang pwede ko lang sabihin is what transpired during the recent activities in the House of Representatives. At yan na po yung aming budget hearing. Wala akong narinig tungkol anuman tungkol sa any audit request for the year 2016 or any year nung si dating Pangulong Duterte ay mayor ng Davao City. Wala pong ganun. Ang alam ko lang, ang dumaan sa amin ngayon sa House of Representatives are all departments or agencies during this present term, 19 Congress. Wala po yung tungkol sa LGU ng Davao City. Kahapon po, meron pong poll question kami, sir, and marami din po sa ating mga kababayan ang sumang-ayon dito na magkaroon talaga ng mandatory lifestyle check sa lahat po ng mga government official. Meron po bang existing, maliban doon sa SALN, yung lifestyle checking na batas ukol dito? At kung wala pa, pabor po ba kayo na magkaroon ng ganito pong hakbang for transparency po? Well, ako wala akong problema tungkol sa lifestyle check. Ako naman, we are always open and we welcome any lifestyle check. Kaso lang, dun sa isang tanong kung may batas, wala pong batas. But ako personally, walang problema po sa lifestyle check. Pwede naman i-check. At siguro hindi lang ako at mga iba pang public officials. Kaso lang yun nga, kung ang tanong mayroong bang batas tungkol sa lifestyle check, wala. Actually, nung tinanong yan during the budget briefing, yung isang resource person ang nagsabi na walang batas siya at hindi nila ini-implement yun dahil baka gamitin lang daw ng mga kalaban sa politika na wala namang basehan. So, again, ako wala akong problema sa lifestyle check and I think so with other government officials. Sir, huli na lang sa akin po, no? Meron pong nabanggit itong influencer, vlogger na si Sastro Gando Sasot. Ikot ko lang at gusto ko rin kunin yung pahayag ninyo ukol dito. Ikot ko lang yung kanyang pinaka-recent post. Paano ang liquidation ng budget ng bawat senador at congressman? Liquidation by certification. Hindi kailangang magpresenta ng resibo at masusing auditing ng bawat senador at congressman para sa kanilang MOOE. Certification lang ng bawat senador at congressman ang kailangan para sabihing ang milyong-milyong binibigay sa kanila, isa-isa ay ginagamit nga sa MOOE, yung maintenance and other operating expenses. Kaya sa auditing, ang makikita mo lang ay ang certification ng senador at congressman at hindi ang detalye, resibo at meticulous auditing kung ginamit nga ba sa wasto at hindi
waldas ang paggastos nila sa pera ng taong bayan. Kahit gastusin pa yan ng senador at congressman sa shopping, sugal, prostitute at iba pang kawaldasan, ang mananaig ay ang certification nila na ginamit nila ang pera ng taong bayan sa MOOE. Walang makakabusisi sa tunay na pinagamitan nila dahil nga classified ito. No? Ito yung recent post lang din ni Sas Rogando Saso. Ano pong masasabi niyo dito, Madjo? Well, opinion niya yan. Basta kami naman kung anong ang required ng auditing agency, we have to comply. Kaya nga sabi ko kanina, hindi kami exempted sa any audit requirement na hinihingi sa amin ng auditing agency, ng Commission on Audit. Kung anong reportorial requirements ang kailangan gawin ng House of Representatives or ng Kongreso, we have to abide by it. Kasi hindi naman yung reporting ginagawa natin ngayon lang 19th Congress. Even before 18th Congress, 17th Congress, at ilang pang mga kongreso na kalipas, ay nobody is exempted from that. So walang Congress or at any given point in time ay exempted. So kung ano yung nire-require nung Commission on Audit even before and until now, I can say we are compliant by it. So, pinasisinungalingan niyo po yung naging post na ito na ganito yung proseso dyan po sa Kongreso ni Saspo, Congressman? Actually, basta baka ma-misquote na naman ako. Basta yung sa amin, kung ano ang require ng Commission on Audit, ano yung mga reports na kailangan, anong liquidation kailangan, kung ano ang requirement for audit procedures, we comply by it. Comply po ng House of Representatives. Alright, Madjo, dagang salamat sir sa inyo po. Okay, handa na ba kayo sa rebuttal natin kay House Majority Leader Galipe? Point by point tayo. Point by point. Okay. So, sa mga kakatune in pa lang, i-share nyo po ang video na ito para po malaman ng mga taong bayan kung gaano po kasinungaling ang mga ito. Okay. Ang unang-unang sinasabi niya ay may audit report daw. Na-audit daw ang House of Representatives. Correct. Na-audit. Merong report ang House of Representatives sa COA. Hindi po yon ang issue dito. Kaya nga kayong mga journalists, ayusin nyo ang pagtatanong. Ang dapat tanong is, may COA audit report ba ang bawat isang congressman at senador? Dahil nga wala. Ngayon, ang sinabi niya, wala daw exempted. Kung walang exempted, edi dapat makikita natin sa COA website na ang COA audit individual COA audit report ng bawat isang senador at congressman. Okay. Ngayon, madalas niyang sinasabi nito ni House Majority Leader, no? Na sumusunod lamang daw sila sa requirements ng COA. Ang COA daw ang nagde-declare ng requirements. Sumusunod lang daw sila kung anong required paperworks and the like. So, ibig niyan sabihin, hindi sila yung may nagde-determine ng kanilang proseso. Okay. Ito yung sinabi i-rewind nyo, yan ang sinabi ni Congressman Dalipe. Okay. Ngayon, si Admar, ni-raise niya yung post ko about legalized corruption. Okay. Mamaya, pagkatapos ito, basahin nyo yung expose ko na binanggit ni Admar. Makikita niyo yung link sa description ng live na ito. Sabi niya, opinion ko lang daw na liquidation by certification ang kailangan lang para masabi ng isang senador at congressman na ang milyong-milyong ibinibigay sa kanya para sa kanyang MOOE kada taon ay ginamit nga sa MOOE. Opinion ko lang daw.
Kita nyo na kung gaano kasinungaling ang mga congressman na ito. Okay? Opinion ko lamang daw. So, ibig sabihin, paano opinion? Kung ang basihan ko ng sinabi ko, Majority Leader, ang concurrent resolution number 10 ng Kongreso. Okay? Papakita ko sa inyo ulit. Kaya no, 15th Congress, concurrent resolution number 10, maintaining the prevailing system of accounting and liquidation of the respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives as classified. Oh, ayan o, ang linaw oh. Oh, ito oh, matagal na pala, okay? Oh, the Commission on Audit has consistently allowed the current system of liquidation by way of certification duly signed by each senator and member of the House of Representatives that such amounts allocated to each member of Congress as part of their maintenance and other operating expenses were utilized or expended in the performance of their legislative function. Liquidation by way of certification. O, pinasa itong ng Senado at ng Kongreso, Senado August 2011, Kongreso 2012. At uulitin ko mga kababayan, hindi lang ito 2011 nangyayari. Kaya nga ang title is i-maintain ang system ng accounting at liquidation. Okay? Respective budgetary allocations of each member of the Senate and the House of Representatives classified. Ibig sabihin, ang ibig sabihin po nito, ang ibig sabihin po nito, matagal na itong kalakaran na ito. Liquidation by certification. Anong pinagkaiba? Ang liquidation of yung tinanong ni Admar, na liquidation by certification, hindi sinagot to ni Congressman. Kasi nga, paano niya papasinungalingan ito? Ito yung nasa resolution ng Kongreso at Senado. At yan ang practice talaga. So, siraulo ka, Majority Leader, na sinasabi mo, opinion lang ito, base ito sa current resolution number 10. So, paano ito naging opinion? Ito ang patakaran nyo mismo. Hindi mo po pwedeng sabihin sa amin, House Majority Leader, na sumusunod lamang kayo sa gusto ng COA. Kayo nga, matagal lang sistema ang liquidation by certification. Ibig sabihin, hindi nyo kailangan magbigay ng resibo kung paano nyo ginastos yung MOOE ninyo. Yan ang totoo. Kung walang resibo, ang sabi nga, napupunta sa Caja de Hierro. Walang individual audit, may individual kupit. Yun ang totoo. Oh, gagawin kitang example, House Majority Leader, ha? Gagawin kitang example. Okay? So, pangatlong term mo na yan. Okay? Sa Kongreso. If I'm not mistaken. So, magna 9 years ka na. Okay? Magna 9 years ka na, Congressman Dalipe, as Congressman. Okay? This is your last term, so third term mo na ata ito. Tama ba? Tingnan natin yung profile mo, no? I think this is your third term. Tama. Third term mo na to. Okay? Ngayon, ang meron sa COA ay itemized. Okay? Itemized ninyo. Okay? Ano ibig sabihin ng itemized? Ganito po ang itemized. Okay? 2020 nga lang ang available eh. 2020 lang yung available. So, ganyan lang o. Name, office, period, basic salary, chairmanship allocation, foreign travel, contractual, etc., etc. Ganyan lang kung magkano yung ibinigay sa inyo under that item. Pero wala po tong individual audit na doon nga ginastos, no? So, halimbawa ikaw, Dalipe, no? Noong 2020, by 2020 lang, hanapin natin yung allocation mo. Ito na yung available eh. Okay? Dalipe. Yon. Oh, ayan ka oh. Manuel Jose Manix Dalipe, Zamboanga City 2nd District, Office of the Congressman.
January-December 2020, ito lang ang salary mo ha. Ang salary mo, Dalipe, ay 3.5 million for 1 year. Okay? Pero ang ginastos sa'yo ng taong bayan for 2020, ha, Dalipe, okay? Dalipe, 2020 ay, ayan, 26 million. Okay? 26,455,228.35. So, 3.5 lang yung salary mo for 2020, Dalipe. The rest ay MOOE mo. Okay? Bahala ka na. Ngayon, sinasabi mo na walang exempted sa inyo sa audit. So, bakit wala kaming makita? Bakit wala akong makita na individual audit mo, Congressman Dalipe, noong 2020 kung hindi ka exempted? Ikaw na rin ang nagsabi kanina na ang proper agency na mag-audit ay ang COA. So, ibig sabihin, dapat merong audit report ang COA sa opisina mo mismo. Huwag mo kaming ililigaw-ligaw na ang House of Representatives may audit. As an institution, meron yang audit. Pero kayong bawat isang congressman at senador, wala kayong individual audit. Nagigets mo? At sa according dun sa pinakita kong resolution, no? Concurrent Resolution number 10, ang auditing ninyo ay classified. Bawat isa sa inyo, individual, classified. Okay? Ang accounting nyo bawat isa, classified. According to your Concurrent Resolution number 10 na pinasa ng 15 Congress. Kaya isa kang malaking sinungaling, Congressman Dalipe. Kaya, ewan ko ba dito sa video, bakit nyo binibaby ang mga congressman? Tanungin nyo sila kung paano nila tinatanong ang bawat ahensya ng gobyernong umuupo doon para i-justify ang kanilang budget. Dahil hindi nila tatanungin ang kanilang mga fellow mafia. Kaya dapat gayahin ninyo yung sistema ng pagtatanong sa kanila. At ganito yung sistema. Nasaan, Dalipe, ang yung individual audit report. So nakaka 6 years ka na, no? Magsi 7 years na. Kasi 3 years per term. Magti 3 terms ka na. So sabihin na natin ang MOOE mo, Dalipe, sa isang taon ay 20 million. Sabihin na natin na 20 million. So nakakailang years ka na? Sabihin natin kahit magsi 7 years ka na. Magsi 7 years ka na, Congressman Dalipe. Ang MOOE mo for 7 years ay aabot kulang-kulang ng 140 million. So pag umabot pa yan, pag umabot pa yan 2025, malamang ang MOOE mo aabot ito ng mga 180 million. Okay? MOOE mo yan At ang kailangan mo lang sa MOOE mo ay liquidation by certification. Hindi mo sinabi doon sa tanong sa'yo ni Admar kung mali ang sinabi ko na liquidation by certification lang ang iyong MOOE. Nautal ka nga Kasi yun ang totoo. Yun ang totoo dahil yun ang proseso ng Kongreso at Senado sa napakahabang panahon. Hindi ka pa nagiging congressman, Congressman Dalipe, yan na ang sistema. So, wag nyo kaming papasiklaban ng audit report ng buong House of Representatives dahil ang mga individual expenses ninyo, kayong mga congressman, ay classified at liquidation by certification lang ang isinasubmit ninyo. Kasi kung meron kang individual audit, kayo bawat isang congressman, Congressman Dalipe, edi dapat sinampal mo na kami ng individual audit mo mismo. Ikaw mismo. Nakaka 140 million ka na, malamang. Hindi namin nga alam kasi nga hindi ito publicly available. Bakit hindi ito publicly available kung magkano yung natatanggap mo MOOE bawat taon, Congressman Dalisay? Kasi nga,
ginawa nyo classified yung system of accounting at liquidation ninyong bawat isa. Yun ang issue. Kahit isa sa inyo dyan sa Kongreso at Senado ay walang makakasubmit sa amin na kayo ay na-individually audit ng COA. So, bakit wala kang individual audit ng COA, Congressman Dalisay? Exempted ka ba? Meron bang patakaran ang COA na ang isang congressman, ang isang senador ay exempted sa audit? Kasi kung hindi ka exempted sa audit, nasaan? Nasaan ang COA audit report mo mismo, Congressman Dalisay? Wala kang maipapakita sa amin. Kaya ikaw ay nagsisinungaling at iniikot-ikot ninyo ang utak ng mga taong bayan dahil labuko na ang sistema ninyong legalized corruption sa Kongreso at Senado. Okay. Ngayon, ganito Congressman Dalisay, ang tunay na individualized audit, okay, ng Kongreso. Okay? Anong papakita ko dito? Ipapakita ko dito ay ang sistema ng United States House of Representatives, US Congress. So meron silang Statement of Disbursement. Ang Statement of Disbursement ay quarterly public report. Ibig sabihin quarterly ng lahat ng resibo. Nagigets? Nakikita niyo yan? All receipts, lahat ng resibo, expenditures, okay, ng US House of Representatives, members, committees, leadership, officers, and offices. Okay? 1964 pa nila ginagawa yan. So, ibig sabihin ng disbursement, ito yung mga ginagastos, no? So, ibig sabihin, every 3 months nila itong pinapublish. Okay? Ganitong itsura, mga friends, ha? Ganitong itsura. Kita nyo, mahaba to part 1 of 3. So, this is both Senate, no, and House. Ito lang yung sa House of Representatives sa Amerika. So, part 1 pa lang, 1,110 pages na. Okay? So, anong posisyon mo, Dalipe? House Majority Leader. Okay? Pupuntahan natin ang House Majority Leader dito. Okay? Okay. Nakita mo yan? Nakita mo yan, ha? Office of the Majority Leader, General Expenditures. Papakita ko sa iyo, Dalipe, ang tunay na individual audit. Nakita mo yan? Personnel compensation. Nakalista lahat ng pinapasweldo ng House Majority Leader ng bansang Amerika. Nakikita mo yan? At ang kanilang posisyon. Posisyon. Can you imagine? Policy advisor, staff assistant, counsel, press assistant. Lahat. Okay? At makikita mo ang sinweldo nila sa quarter na yan. This is for the first quarter of 2023. Okay, nakita mo na yan. Hindi lang yan, Congressman Dalipe. Okay, kita mo yan. Yung ginastos sa travel. Nakikita mo yan. Meron yang reference. Okay? At ang ginagamit is state-issued credit card. Okay? Yung mga may pangalan na yan, this is reimbursement. Kasi sariling pera nila yung ginamit, so ni-reimburse. Okay? So makikita mo, ultimo ginastos sa parking. Pakita ko sa iyo, $2. Nakikita niyo yan? Parking, private auto mileage, lodging, meals, car rental, utilities, etc., etc., etc. And this is the office of the House Majority Leader in U.S. Congress. Yan ang tunay na liquidation. House Majority Leader. Ano yung liquidation ninyo kung hindi ganito? Wala kaming makikitang ganito sa inyo. Dahil nga ang sistema ninyo ay liquidation by certification, hindi liquidation with resibo.
Dahil ang liquidation with resibo, dapat ang makikita namin ay yung katulad doon sa US Congress na liquidation. Nakapublic pa yan. So bakit wala kayong ganito? Ito yung requirement sa inyo ng COA na hindi ninyo kailangan ng ganito. Nasaan ang resolution ng COA na ganun pala dapat? Nasaan? Na hindi nyo kailangan mag-liquidate ng katulad ng ganito sa US Congress. Merong ganyan sa batas? Asan? Saan? Anong basihan ng COA na ganun dapat? Wala. So, ibig sabihin, wala kang individual audit kasi wala kang individual liquidation with resibo. Ang meron kayo dyan sa Kongreso ay liquidation by certification. Magkaiba yon. At nung tinanong ka ni Admar, Congressman Dalisay, nung tinanong kayo ni Admar, nautal-utal ka. At nasabi mo na lang na opinion ko. Papaanong opinion ko? Base ito sa proseso nyo mismo according to the concurrent resolution, concurrent Senate Resolution number 10 na pinasa ng Senado at mababang kapulungan noong 15th Congress. At ayon sa resolution na yon, matagal na itong sistemang ito. Kaya ikaw, House Majority Leader Dalipe, isa kang malaking sinungaling. Kung sa tingin mo mali ang sinasabi ko, iisa lang ang pwede mong gawin para masampal mo ako ng katotohanan. Ipakita mo ang liquidation with resibo ng iyong MOOE for 7 years na, Dalipe. And that is already, ikaw pa lang yan, Dalipe, ha? Kulang-kulang, based upon your existing record, kulang-kulang, nakaka 140 million ka na MOOE. Dapat makapag-produce ka sa amin, Mr. Dalipe. Okay, Congressman Dalipe, makapag-produce ka sa amin ng resibo ng bawat pinagkagastusan ng 140 million na yan. Dahil kung walang resibo, malamang nasa kaha de hierro. Kung wala kang individual audit, malamang nakupit. Ngayon, pasinungalingan mo ito. Ipakita mo ang individual audit mo. Ikaw mismo, yung opisina mo, Congressman Dalipe. Huwag kang magtatago sa House. Kasi individual ka eh. Individual kang tumanggap ng taxpayers' money. Okay? Parang ang executive department. Okay? Ang executive department, it's one entire department. Pero ang mga sub-department, okay, ang mga nasa ilalim ng executive department, halimbawa, DepEd, DPWH, Office of the Vice President, DILG, kahit nga ang mga state universities at mga public school, meron silang individual COA audit report. Kayo dyan sa legislative, wala kayong, bawat isang senador is a separate republic. Di ba kayo na rin nagsasabi niyan? You are 24 republics. Kayo naman sa Kongreso, you represent one district. Ibig sabihin, you are one office each. So dapat ang auditing ninyo is per office. One for each congressman, one for each committee, one for each sub-offices. Wala kayong ganyan. Kaya nga ikaw, Dalipe, Congressman Dalipe, the best way to counter what I'm saying is i-release mo ang liquidation with resibo ng almost 140 million mo na MOOE. Di ba sabi mo, okay lang naman sa'yo. So, dapat okay lang din sa'yo na ilabas mo ang individual COA audit ng opisina mo mismo at audit ng iyong MOOE. Okay? Kailangan ng may resibo eh. Ngayon, kung wala ka mapresenta ng resibo kung paano mo ginastos yung almost 140 million mo, tang ina, anong tawag dyan?